Halos 200 party list groups ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance mula October 1 hanggang 8. Marami ang nakapuna na tila napasok na rin ito ng ilang political families. Para pag-usapan yan, makakasama natin si Michael Henry Yusinko, ang Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Attorney Yusinko, thank you for joining us. Bago po tayo magtungo dito sa issue ng pang-aabuso umano sa party list system, pag-usapan muna po natin, paano ba ito nagsimula at bakit po ito binuo para sa kaalaman ng ating mga manonood? So yung party list system, Cheryl, is ano yan that's one of the constitutional mechanisms that we have to ensure that there is equality in our politics, no? So ang mga drafters natin yung 1986 Constitutional Commission, nakita na nila na yung mga traditional politicians, meaning to say ito yung mga tumatakbo dun sa mga legislative districts para sa ating kongreso, hindi mo na mababago yan, because that's been set in every constitution. So, yung drafters natin, naisipan nila na gawa tayo ng isang mekanismo para dun sa tinatawag natin non-traditional politicians. Meaning to say, ito yung mga pwede manggaling dun sa mga unrepresented sectors, meaning to say, hindi nire-represent ng mga tradpoles, no? Ito na nga yung mga nasa labor, nasa youth, nasa fishing sector, farming sector, etc. etc. So ito yung pinaka-rational ng party list system na tinalaga ng ating konstitusyon para ito sa mga gustong pumasok sa House of Representatives pero hindi sila traditional politicians. Wala silang pangalan, wala silang mga makinarya, wala silang political machinery, and most important of all, they represent sectors of our society na hindi na re-represent ng mga tradpoles. So that is the rationale and the purpose of the party list system na tinalaga ng ating konstitusyon. Now, just to extend the discussion further, sinabi rin ng konstitusyon natin na itong sistema ng party list, yung detalye nito, yung operations nito, binigay ng constitution natin yung responsibility na i-define ito sa ating kongreso. So yung kongreso natin ang gumawa ng detalye ng mga operational systems, as they say, nung party list system. At ito na nga yung party list law natin. Okay. Yun nga ang sinasabi nyo is para to represent yung mga unrepresented or the marginalized sector. Nung una, attorney, yun pong ang iniisip ng mga tao, dapat yung nire-represent mo sa party list ay dapat galing ka din doon sa sektor na ito. Paki-explain nga po ngayon kasi iba na po ang nakikita ng ating mga kababayan. So isa yung magandang tanong, Cheryl, at isa yung butas ng party list law natin. Kasi ayon sa Korte Suprema, wala namang sinasabing mali kung yung nominado o yung nominee ng isang party list na accredited na ay on its surface, on its face, hindi represented o hindi representative ng sektor, no? Kasi ultimately ang sinasabi ng Korte Suprema, yung determination nung kung sino magiging nominado nila ay dapat nandun sa party list, no? Yung party list mismo ang makakapagsabi kung sino yung representante niya. Now, yung butas yan ng party list law kasi dapat nasa party list law ma-establish doon na malinaw na dapat merong mga minimum requirements at the very least na dapat yung mga nominado ay talagang mapapatunayang bahagi ng sektor na yon.
Hindi yan kasama sa party list law natin ngayon eh. So isa yan doon sa mga butas ng party list law natin na dapat ayusin ng ating Kongreso na siguraduhin na merong mga mekanismo sa batas na nagpapatunay na yung mga nominado na ililista ng party list na accredited na tumakbo, talagang kitang-kita natin, talagang representative ng sektor na yon. Meaning to say, dapat nagtrabaho doon o merong historical proof na talagang galing siya doon sa sektor na yon. Halimbawa, kung ang party list ay nire-represent yung mga tricycle drivers, no? So dapat at the very least mapatunayan nung party list na yon na yung nominado nila ay either driver dati o operator dati or somehow konektado dun sa industriya o sa sektor ng mga tricycle drivers. Kanina po ay in-explain nyo yung rational, yung adikain sana na nga maitutulong ng party list system para nga maging patas, ma-represent ang mga marginalized sector. Magmula po noong nagkaroon tayo ng party list system hanggang ngayon, paano po ito nag-evolve? Paano nyo nakita yung pagbabago na nakikita ngayon ang puna na po ng marami ay naaabuso at napasok na po ng sila-sila rin, ng mga tradisyonal na mga politiko? So, unang-una, Cheryl, let's establish first na yung party list law talagang dapat na baguhin, dapat na repasuhin yon. Marami na siyang mga butas na hindi na siya tumutugma doon sa original na pakay ng party list system sa Constitution. No? So that's first point to consider. The second point is to answer your question directly is yung mga political dynasties, nakita nila na pwede rin sila gumawa ng party list nila. No? Kumbaga, i-exploit yung mga butas ng party list law by organizing their own party list and then papakita nila na meron silang mga involvement dun sa sektor na yon kasi pwede ngayon kahit anong sektor na no? Hindi na kailangan marginalized, quote unquote. So kahit anong sektor, pwede mong gawa ng party list. So pwede kayong mga bumbero, pwede kayong mga basketballista, mga sports, ganyan. O i-organize nung political dynasty yon, popondohan nila, gagawa nila ng mga palamuti, and then sila rin yung gagastos ng pangangampanya, pero yung mga nominado, either miyembro ng dynasty, or kaalyado nila. So throughout the years, since the passage of the party list law, which if I remember correctly, was 1995, palayo na ng palayo yung nakikita natin na party list na i-elect sa House of Representatives. Paunti-unti na yung mga katulad ng ng Bayan Muna, ng Akbayan, ng Gabriela, ng Kabataan Party, paunti-unti na yung mga ganong klaseng mga party list na nai-elect. Dumadami na ngayon yung mga party list na meron silang sektor na nire-represent, pero yung mga nominado nila na representative either member ng isang dynasty or kaalyado ng isang dynasty. Naaabuso po ang party list system. Even po ang COMELEC, hindi raw natutuwa po sa kalagayan nga ng party list system ngayon. Kanina po, nabanggit nyo, isa sa mga pwedeng gawin, kailangan na po talagang repasuhin itong batas na ito. Well, we don't know. Mangyayari kaya? Do you see na posible nga po bang mangyari ito? Considering nga na ang Korte Suprema din or yung batas, nung ginawa yung batas, yung definition alone ng party list ay ipinaubaya sa Kongreso. Just like the law that is supposed to regulate political dynasties, mukhang
mababa yung pag-asa natin na maripaso yung party list law kasi like I said before, ito ay isang pagkakataon, no, na para mamayagpag yung mga political dynasties, no. The broken system that we have is how the political dynasties dominate our politics and governance, no. So mahirap asahan yung mga dynastic politicians natin na ayusin yung maling sistema kung ang ibig sabihin nito ay mababawasan yung kanilang pagkakataon na mamayagpag sa politika natin. So you can just imagine, no, 'di ba, yung asawa ng speaker natin ay isang representative coming from a party list, no? So hindi mo maiisip na bakit sila gagawa ng batas na bababawasan yung chances na mangyari yun, no, na ang speaker natin tumakbo under the Tradpol way, yung legislative districts, tapos yung asawa niya tumakbo through the party list way na dapat non-traditional politicians yung mga namamayagpag doon. So mukhang hindi natin maaasahan, just like the dynasty law, anti-dynasty law, na itong mga mambabatas natin na puro miyembro ng political dynasties repasuhin yung party list law natin na marami ng butas na dapat ayusin na. Ngayon po ay nasa halos 200 party list groups po, Attorney Yusinko, ang tumatakbo. Isa lang ang pipiliin ng bawat botante, pero maliit lang yung porsyento na kailangan nila to get a seat. Yun din ay siguro, and it doesn't matter kung saan mo lang nakuha, kahit walang bumoto sa'yo at sa isang region lang nang galing yung mga boto nyo, as long as you get 2%, tama po ba ako? Just 2%, ay makakakuha ka na ng seat sa Kongreso. And that's precisely one of the gaps, no? One of the pathologies dyan sa party list law na hindi na dapat gano'n kasi nakita na natin, meron na tayong ebidensya na hindi na niya natutugunan yung problema na kung bakit nga may party list system, no? So yung sinasabi mong yung mga percentage of representation at saka meron very technical yan, yung floor at saka yung ceiling, these are all details of the party list law that need to be reformed, no? Kasi nga ang nakikita natin masyado nang madali para sa mga political dynasties na abusuhin ito, which is contrary to the design or the original design of the Constitution. So tama ka, yung aspetong yon ng batas talagang madaling abusuhin, lalong-lalo na nung maraming pera na political dynasty. At again, ang dapat magrepaso po nito ay ang Kongreso. Yes. Unfortunately, that is the way it works, no? Unless, of course, like I said before, meron tayong People's Initiative na yung taong bayan mismo ang maghahain ng reform, bill that reforms the party list law. Kasi kung titingnan po natin, hindi maganda yung hangarin ng party list system. Ang kailangan lang ay ayusin, sabi nyo nga po, ay repasuhin para mas maprotektahan at hindi po maabuso. Just like yung 2% na kailangan na botan na makakuha ng boto, sana per region or per area man lang para talagang represented ng buong bansa at hindi lang ng isang lugar. I mean, well, marami pa pong pwedeng gawin, but then again, it will all depend sa ating mga mambabatas. Kanina na-touch na po natin kasi parang ganun, napasok na po ng political dynasty nga. Ito rin pa party list system. Speaking of political dynasties, ano na po ang sitwasyon ng ating bansa pagdating sa political dynasties? Well, there's no kumbaga, there's no kind way of putting it, pero talagang
lugmok na tayo sa bigat sa sobrang dami na ng mga political dynasties na namamayagpag sa politics and governance natin, no? Hindi na natin sila kaya eh. Tayong mga ordinaryong mga mamamayan, no? Kahit na meron kang hangarin na tumulong o magserbisyo sa gobyerno bilang isang elected official, talagang mawawalan ka ng loob, no? Kasi nga talagang ang mga dynastic politicians, sila-sila na lang, no? Kitang-kita mo 'yan mismo sa lineup, let's say sa lineup ng administration ng Senate. Yung mga senatoriables ng administration. Iisa lang out of the 12, Cheryl, iisa lang ang hindi miyembro ng isang fat dynasty. So that's 1 out of 12. Imagine kung manalo lahat sila, which is not far-fetched, no? Ano mangyayari sa Senado natin na currently punong-puno na nga ng dynasties, magkapatid, mag-ina, right? So ano mangyayari sa Senado natin? Na siguro isa, dalawa, tatlo na lang ang hindi miyembro ng isang fat dynasty. That means makukompromiso na ang kanilang performance. Makukompromiso na ang kanilang independence. So magkakaroon nito yung tinatawag ng isang professor sa UP na cartelization of our politics. Ibig sabihin, yung mga pamilya, political families, paghahatian na nila yung kaba ng bayan, as they say, no? So sinong kawawa at the end? Siyempre, yung mas nakakarami na taong bayan. Attorney Yusinko, noong unang panahon, ang makikita nating dynasty, yung uri ng political dynasty that we have, sunod-sunod lang eh. Parang ipinapasa ng nakatatanda o ng matanda, di ba? Pag tinatawag natin, ipapasa ng matanda doon sa susunod sa kanya yung pagtakbo. Yung parang ma-maintain lang yung kanilang pangalan sa politika, di po ba? Tapos nakita natin ngayon, sabi nyo nga, yung parang sabay-sabay na po silang nagkaroon ng sabay-sabay na or magkakaanak na yung tumatakbo. So that's what we have now, fat dynasty, katulad po ng sinabi nyo. Paano na po ngayon? Kasi parang iba na yung sitwasyon eh. Sabay-sabay na, magkakalaban pa sila. Ano na pong tawag sa klase ng political dynasty na gano'n? Sabi ni Dean July Tihanki ng Lasal is, these are, what we're seeing now are obese, morbidly obese fat dynasties, no? So hindi na ito yung pinag-aaralan namin just a few years back, no? Just imagine, mga ilang taon lang ang nakalipas. Dalawang election cycle lang ang nakalipas eh. Ngayon, meron na naman tayong panibagong political phenomenon. At ito na nga yung mga obese dynasties. At meron na ngang okasyon na sa isang dynasty, pinag-aawayan nila ang isang posisyon, no? So, ito'y hindi magandang pangitain para sa atin, no? So, tayong mga nasa civil society ngayon, in particular tayong nasa media ngayon, we have to do something, no? Kasi hindi natin pwedeng pabayaan na in the next election cycles, talagang wala nang puwang. Wala nang puwang para sa mga katulad nila Mayor Ben Magalong, na wala naman silang dynasty pero meron silang capability, meron silang desire to help. Pero hindi na sila makapasok because of the utter domination of dynastic politicians. So, right now, nakikita na natin with our own two eyes, no? Pinapalabas nyo nga ngayon sa screens ninyo. This is really a challenge for us in civil society, and in particular in media, to start being more assertive and aggressive in holding these dynastic politicians to account. Even at this stage, no, na tumatakbo pa lang sila.
Ang sagot naman po ng mga politiko, abay nasa taong bayan pa rin naman daw yung desisyon kung sila po ang iboboto. Well, yeah, sure. Sige, pwede natin tanggapin yun, ano? Kasi that is partly true, no? Kasi demokrasya tayo. Huwag na natin siguro balikan na sa totoo lang, wala nang choice yung mga mamamayan, ano? Kasi nga puro dynasty yung tumatakbo. So what kind of choice is that, right? That's not a free choice. That is a forced choice na kailangan mong pagpilian is Dynasty A versus Dynasty B o kaya Dynasty A1 or Dynasty A2. Sometimes wala kang nga choice kasi Dynasty A lang ang tumatakbo. No? So let's set that aside for a minute. No? Kung sige nga, ibinoboto ka ng tao, then that's a challenge to us sa civil society at sa media. O sige, kung ang tao ay iboboto ka, then let me challenge you. Let the voter challenge you. Ano bang gagawin mo? Ano mga plano mo? Hindi pwede yung mga sound bites lang na I will represent a new perspective, no? The youth perspective in the Senate. Hindi pwede mga ganun lang. Kailangan tayo sa media, tayo sa civil society, we have to help the voters be more aggressive, be more assertive. Kahit na nasa bordering na wala ka ng galang sa iyong pagtatanong, this time, that kind of aggression, that kind of assertiveness is absolutely necessary. Kasi kung iboboto ka nga ng tao, at the very least, dapat makonvince tayo na may gagawin kang matino kung manalo ka. At the very least, meron tayong panghahawakan na itong kandidato na dynasty na iboboto natin, meron siyang gagawin pag nanalo siya. Hindi lang siya magpapakyut sa Senado o magpapakyut sa House. Hindi lang siya magnanakaw, hindi lang siya kung anong kalokohan ang gagawin. No? At this stage in the campaign period or at the stage of the elections period, kailangan tinutulak-tulak na natin itong mga dynasty politicians na to. Ginajab-jab na natin sila na, sige, iboboto ka nga ng tao, pero kailangan patunayan mo na pag nanalo ka, meron kang gagawing matino. May gagawin kang tama doon sa pwestong kaluluklukan mo. Attorney Yusinko, panghuli po, siguro rin, kanina you made a call sa academe, sa media, pero ano rin ho ang ating paalala sa taong bayan, sa ating mga botante, sa pagkilatis, sa pagboto, sa pagpili, sa susunod na mga mamumuno po sa bansa? Ang panawagan ko sa mga botante is huwag tayo masyadong mapagpatawad, no, sa mga kandidato. Sabihin na natin na kakilala natin, kababayan natin, gwapo naman siya, maganda naman siya, mabait naman siya. Ang punto natin dito is, ang gusto natin masigurado is yung iboboto natin, kapag nanalo sila sa pwesto ay gagawin nila yung trabaho nila. So kung senador sila, dapat meron silang mga legislative reforms na isusulong, legislative agenda na isusulong, at the same din sa House of Representatives. So yun, dapat ngayon pa lang, tanungin na natin sila, ano yung legislative agenda mo? And then talagang busisiin natin. Sa mga local officials naman, alamin natin, paano nila tayo tutulungan sa mga problema natin sa ating komunidad, traffic, basura, baha. Kasi lahat yan, ayon sa local government code, dapat trabaho nila yan, responsibilidad nila yan eh. So ang panawagan ko sa mga botante, general call na rin para sa civil society and sa media na we have to be unforgiving sa mga kandidato, especially yung mga kandidato na bahagi ng political dynasties. Wag na natin silang tanungin dun sa mga impormasyon na makikita naman natin sa Facebook or sa Google, no? Kailangan matulungan natin yung mga botante kunin yung impormasyon na hindi nila makukuha through the regular means. No? So that means i-challenge natin yung mga kandidato, ipatunay natin sa kanila na meron silang gagawing matino kapag nanalo na sila dun sa pwestong tinatakbuhan nila.
Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Michael Henry Yusinco ng Ateneo Policy Center. Magandang tanghali po.